Magandang araw po sa ating lahat, sa lahat po ng sumusubaybay sa Daily Word. Nawa po makatulong po ito sa paglago sa ating spiritual at paalala po sa atin araw-araw na pamumuhay bilang mga anak ng Diyos at mga disipulo ng Panginoon. Tayo po ay mag-aral at magnilay-nilay muli ng salita ng Diyos, no? At itutuloy po natin ang ating series na The Book of Proverbs o Book of Proverbs series, no? Ang ating text po ay magmumula sa Kawikaan 27:1. Babasahin po natin sa Tagalog. Sabi doon, "Huwag kang magmamayabang tungkol sa bukas sapagkat hindi mo alam kung ano ang dadalhin ng araw." So sa English translation naman po, sabi, "Do not boast about tomorrow, for you do not know what day may bring." O sabi sa Good News Translation, "Never boast about tomorrow." Huwag tayo magmayabang sa araw ng bukas. So yung Proverbs 27:1 po, ay nagpapaalala po sa atin na maiksi lang ang buhay. No, ang pahayag na huwag mong ipagmalaki ang bukas ay isang warning po laban sa pagpapakita ng kayabangan o pagtitiwala sa sarili. Kaya mahirap yung nagtitiwala lang tayo sa sarili natin. Marami sa atin ang may mga plano sa inaharap natin tulad ng goals natin, sa career natin, financial natin, personal ambition natin. Pero ang talatang ito ay nagpapaalala po sa atin na hindi natin kontrolado ang bukas. Di natin control ang bukas. Merong mga pangyayari sa buhay natin na pwedeng magbago, na maaaring magbago sa isang iglap lang, no, hindi natin alam. No, ang verse o talatang binasa natin ay isang reminder rin sa atin na mabilis ang paglipas ng oras o ang bilis ng panahon. Katulad ngayon, no, matatapos na naman po, ilang araw na lang po, pwedeng may 5 araw na lang, no, bagong taon na naman po. So, ang bilis ng araw pero importante po, may meaning yung buhay po natin. Yung bawat araw natin, pagkasama natin sa Lord. Madalas, nating isipin ang bukas na parang isang tiyak na bagay. No? Parang ngunit, ang katotohanan ay wala tayong guarantee tungkol kung ano ang mangyayari sa bukas. Kaya nga sabi sa Bagong Tipan, sa Santiago 4:13 hanggang 13 hanggang 15, ah, verse 15, sabi doon, nagsasabi, "Pakinggan ninyo kayo na nagsasabi, bukas o sa makalawa pupunta kami sa ganito o ganong lungsod. Maninirahan kami doon ng 1 taon, magdinegosyo at kikita. Bakit hindi ninyo alam? Bakit hindi ninyo alam kung ano ang mangyayari bukas? Ano ang ano ang buhay nyo?" Sabi ni Santiago, "Isa kayong singaw na lumitaw sandali at pagkatapos ay nawawala." Sabi niya, like, katulad ng hamog na nandyan ngayon, katulad dito kanina, napakahamog po. No, kanina mahamog pero ngayon, nawala na Imbes na ipagmalaki natin yung mga gagawin natin or yung mga ginagawa pa natin sa buhay natin, lalo tayo magtiwala sa Diyos. Ang talatang binasa po natin ay nag-uudyok ng isang pusong mapagkumbaba at umaasa lang kay God. Tinatawag tayo na mamuhay sa kasalukuyan bilang bigyang kahalagahan ng ngayon at maging aware sa mga hindi natin inaasahang kaganapan sa buhay natin. Dapat pala maging aware tayo. So, ano po yung mga lesson na pwede nating matutunan? No? Meron lang po tayong 4 at 3 practical, no, na pag-uusapan po natin ngayon. So, unang-una, magpakumbaba kaysa tiwala sa sarili. Magpakumbaba tayo kaysa magtiwala sa sarili. So, ayun po yung una, magpakumbaba kaysa tiwala sa sarili. Binibigyan tayo ng paalala na lumapit tayo sa buhay ng may kababaang loob, na meron tayong humility. Hindi natin ipagmamalagay na tayo ay may control sa ating hinaharap. Ang tiwala ay dapat nasa soberenya ng Panginoon at hindi sa ating mga plano. Lagi po tayo magpakumbaba at magtiwala, no, sa ating Panginoon kaysa magtiwala lang po sa ating mga sarili. Lagi tayong magpakumbaba, mga kapatid. No, ayun po yung unang-una. Ang unang-unang lesson po ay magpakumbaba. Sabi nga po, ang nagpapakumbaba ay tataas ng Panginoon at ang nagpapakumbaba ay pinagpapala ng ating Panginoon. So, pangalawang lesson po, halaga ng kasalukuyan. Ano yung kahalagahan ng kasalukuyan? Binibigyan din dito na ang verse na ito na ngayon ay time na maaari tayong kumilos at magdesisyon.
ito yung time na kailangan na natin talagang kumilos at magdesisyon ng tama sa buhay natin. Bagamat tama ang magplano para sa hinaharap, tama po na magplano tayo, mag-set tayo ng mga goals natin, no? Yung mga pangarap natin, abutin natin. Pero hindi dapat nating kalimutan ang kahalagahan ng buhay na mamuhay ng maayos habang tayo nagpaplano. Kasi pwedeng plano tayo ng plano, pero yung buhay natin baluktot, di ba? Pangit yun. No, kailangan maayos din yung pamumuhay natin. Nagpaplano tayo, pero yung buhay din natin, habang nagpaplano tayo, inaayos din natin ang buhay natin kasama ang ating Panginoon. Kasi mahirap pagbago, pero mas mahirap pag ayaw mo magbago. Kaya nga halaga ng kasalukuyan. Ngayon, buhay tayo, malakas pa tayo, maglingkod na tayo sa Panginoon. Di natin alam kung ano mangyayari bukas. No, kwento ko lang yung kaibigan ko nga no nung December 25, medyo bata pa yon, siguro mga nasa 29 pa lang. No, may anak siyang 3. No, kwento ko lang baka nakikinig dito yung mga kaibigan natin, no. Kababata ko yun sa lugar namin, no, sa kinalakihan kong lugar. Nabalitaan ko nung 25, binaril siya, no, sa Pampanga. So, ang bilis ng buhay, sabi ko, ang bilis ng buhay, no. Naalala ko yung pinagsamahan namin nung bata pa kami, no. Naalala ko, grabe, naglalaro lang kami nito, pero ngayon wala na siya. Meron siyang 3 anak. No, na medyo maliliit pa, yung iba nag-aaral pa, no? No, napakabilis ng buhay. Kaya pahalagahan natin yung buhay habang buhay pa tayo, maglingkod, at maglingkod tayo sa Panginoon, makinig tayo ng salita ng Diyos, at manampalataya po tayo sa Kanya. Amen. So, pangatlo, pagtitiwala sa plano ng Diyos. Importante din na magtiwala po tayo sa plano ng Diyos. Kasi sabi nga, no, God holds our futures, no, our future. So pagtitiwala sa plano ng Diyos, bagamat hindi tiyak ang buhay, no, hindi natin alam kung anong mangyayari, no, bukas, pagising ba natin, buhay pa tayo? Hindi. Sino makakapagsabi na buhay pa tayo bukas? Di ba, alam mo ba na pwedeng mawala tayo isang araw, no? Hindi naman tayo nag-negative, pero di natin alam kung meron nga mga tao, natulog lang sila, kinabukasan wala na sila eh, di ba? O kaya maganda pa, maayos pa, nakangiti pa pag alis, pag, di ba, mabalita lang natin, patay na. No, nag-drive lang, biglang namatay na, biglang ganito, di ba? Huling araw na pala niya, no? Meron nga ako nabalitaan din, no, isang matinding pastor to, no, sa isang denomination. Nagulat kami, oh, patay na rin siya. Di ba? Tinuturuan tayo sa pagtitiwala sa plano ng Diyos at tanggapin natin, pero hindi ibig sabihin na hindi tayo magpaplano. Hindi ko po sinasabi dito sa daily word natin na hindi na tayo magplano. Ang sinasabi natin dito na magtiwala tayo sa plano ng ating Panginoong Diyos. Di ba? Ngunit magplano tayo ng may pananampalataya sa Kanya at pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Magpaplano tayo pero mananampalataya tayo sa Kanya at pagpapasakop tayo sa ating Panginoon. Ayun po yung pangatlo. Pangapat po is pagtanggap sa ating limitation. Dapat maintindihan natin na may limitation din tayo kasi tao lang tayo. We are just a human being. Nagpapaalala din po sa atin itong verse na ito ng ating mga limitation. Hindi tayo omniscient katulad ni Lord, hindi tayo omnipotent, hindi tayo omnipresent, at wala tayong guarantee sa buhay natin. Siya lang yon, siya lang nag-iisang ating Panginoon na omniscient, omnipotent, at omnipresent. So dapat maglakbay tayo ng may pananampalataya sa ating Panginoon na limitado tayo pero si Lord ay perpekto. Siya ay Diyos na makapangyarihan na talagang walang limit, no? No boundaries. Wag nating i-back si Lord, wag natin bigyan ng Oh, Lord, dito ka lang. Demarcation line, no? Sinasabi mo, Lord, dito ka lang, no? Hindi ka pwede lumampas, hanggang dito ka lang sa buhay ko. Hindi natin pwedeng sabihin ng ganun. Pero si Lord walang limitation sa buhay natin. Pwede nating tanggapin natin siya at papasukin sa ating buhay at siyang maging hari at maging Diyos ng ating buhay. Kung hindi mo pa kilala si Lord, kung nakikinig ka ngayon, pwede mo tanggapin ang ating Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay. Magsisi at maniwala sa ginawa ng ating Panginoon sa krus. At babalik siya sa takdang panahon. Kaya dapat tayo, sabi nga natin, na magplano tayo ng may pananampalataya sa Diyos. Pagtanggap sa ating limitation. So ano yung mga gagawin ko? Mga practical na gagawin ko po. So magplano tayo ng may pananampalataya.
'Di ba? Number one, magplano tayo ng may pananampalataya. Habang maganda yung magplano, dapat din nating tanggapin na maaari ang mga plano natin ay hindi matuloy o gaya ng inaasahan natin. Magplano tayo ng may pananampalataya. Puwedeng hindi matuloy yung plano natin, puwedeng ma mawasak yung plano natin para matuloy yung plano ni Lord. And we must accept the perfect plan of God in our life. Kailangan tanggapin natin yung perpektong plano ng Diyos sa atin, sa buhay natin. And alam natin na God, He hold our future. No, si Lord ang may hawak ng ating buhay. No, at magtiwala tayo sa ating Panginoon na Siya ang sovereign, Siya ang nakakaalam, Siya ang makapangyarihang Diyos at magtiwala po tayo sa plano ng ating Panginoon. Kaya ano yung practical natin? Magplano ng may pananampalataya po sa ating Panginoon. Pangalawa po, no, mamuhay ng may layunin ngayon. 'Di ba? Dapat wag 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 natin ipagpabukas ang importanteng mga bagay katulad po ng pagtulong sa tao, paggawa ng purpose ni Lord. Dapat hindi na ipagpabukas 'yan. Kung dapat nating gawin ngayon, gawin na natin ngayon, wag na natin gawin. Wag natin sabihin na next year na lang ako maglilingkod, no? Bawi na lang ako next year, no? Bawi na lang ako sa ganito. Di pwedeng gano'n, no? Kapag lagi mong sinasabi 'yon, you are repeating the same mistake last year. No, ito yung time na para mabigyan natin ng glory si Lord sa lahat ng mga ginagawa natin. Ito po yung panahon habang buhay pa tayo kasi ang purpose talaga ng Diyos ay ng tao is mag-glorify natin ang Diyos di ba? The purpose of man is to glorify God, the glorification of God. Mag-glorify natin ang Panginoon. Amen po. Sige po, tayo po ay pipikit at tayo po ay mananalangin. Panginoon, maraming pong salamat, Panginoon. Lord, hindi namin alam kung anong mangyayari bukas. Tulungan mo po kami, Panginoon. Hawakan mo ang aming buhay. Lord, na nalaman po namin ngayon na, Panginoon, magtitiwala kami, Panginoon, sa iyo, um, sa plano mo sa buhay namin at habang kami nagpaplano, habang ina-achieve namin yung mga goals namin, Panginoon, na hindi ka namin nakakalimutan na magtiwala po sa inyo, Panginoon. Lord, tulungan mo po kami na wag lang magtiwala sa sarili namin, pero magtiwala kami sa inyo. Panginoon, di namin alam kung anong mangyayari sa susunod na taon, pero Lord, alam namin na Lord, may maganda kang plano sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Lord, pagpalain mo ang bawat nakikinig, Lord, kung naghahanap po sila ng direction, kung nagsisik po sila ng direction sa inyo, dalangin ko po, Panginoon, na Lord, matagpuan po nila ang mga plano, Panginoon, mo sa buhay nila. Mahit nila yung mga pinaplano nila para sa iyo, Panginoon. At anuman po yung mga pangarap at mga plano, mga goals, mga ambition, Panginoon, Lord, palagi ka po nila i-inline, Panginoon, sa kanilang mga pangarap, Panginoon. Lord, nawa po, Panginoon, samahan mo po kami sa darating na taon at I speak, Lord God, blessing. I declare, Lord God, Lord, your presence, Lord God, this coming 2025 at naniniwala po kami, Panginoon, na hindi mo kami iwan at sasamahan mo po kami, Panginoon, at di mo kami papabayaan, Panginoon. Maraming po salamat. Pagpalain mo ang lahat ng mga sumusubaybay sa programang ito na naniniwala po kami, Panginoon, na itong programa na ito ay makakatulong sa paglago, Panginoon, ng aming espiritual, sa paglago, Panginoon, ng bawat isa po sa amin at nakikinig po sa programang ito. Pagpalain mo po ang gawaing ito, Panginoon, hindi lang maka-reach out sa bansang ito, kundi sa iba't ibang panik ng mundo, Panginoon. Marami pong salamat. In Jesus' name, amen and amen and amen. Magandang araw po sa ating lahat. Salamat po sa nakinig at lagi po nating tatandaan na mahal tayo ng ating Panginoon. God bless everyone. Happy New Year po. God bless. Thank you.